May isang misteryosong maliit na isla sa Laguna de Bay na hindi ko alam na nag-e-exist. At tinatawag itong Kisaw Island. Pinaniniwalaan sa lugar na meron itong underground tunnel at strukturang tinirahan noon ng hindi kilalang pamilya. Sa pagre-research sa internet ay wala akong makitang mga litrato o mga files na nagbabanggit sa tunay na kasaysayan ng islang ito. Pero kabilang ito sa mga napakaraming isla o pulo na meron ng Laguna Lake na nabuo pa mahigit 1,027,000 hanggang 29,000 years na ang nakakaraan nang sumabog ang isang bulkan na bumuo sa Laguna Caldera. At kung bakit ako curious sa napakaliit na islang ito ay mas malalim pa ang dahilan. So yun, alamin natin ngayon kung ano ba yung nakikita ko sa island dito sa Google Earth. So kung makikita nyo, yan, nandito na yung island. Ito. Kung makikita nyo itong island na to, maliit lang siya. Maraming island na tayo napuntahan dito, pero ito maliit lang. Pero may nakapagsabi kasi sa akin na dito sa island na to is may mga structure na abandoned na. At ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang nasa islang ito. Hindi kami mahihirapang hanapin ang islang ito dahil kitang-kita lang siya sa Google Map. Para mapuntahan ito ay babiyahe ako mula Antipolo papunta sa Kisaw sa Pililla, Rizal. Kasalukuyan kami nandito explore sa Rojas Street. Ang tawag dito is Rojas Street kung saan matatagpuan yung yung isla mismo. So kung makikita nyo, pang na to, maraming mga bangka dito. So dito tayo magtatanong kung paano tayo makakapunta. At ayun na yung island sa kabila. Ilang minuto lang kami tatawid sakay ng bangka mula sa Pangpang kung saan kami naroroon. Pero ilan sa mga residente rito ay nasabi na agad ang nalalaman nila tungkol sa isla o pulong ito. Dahil ilan sa kanila ay matagal nang nakatira sa lugar. Ang kwento-kwento po kaya yung tinirahan niya. Sabi may nakuha lang na kaya umalis. Nagpila po? Oo. Kung makikita nyo, kung mapupuntahan nyo, meron diyang bukay. Mababaw lang. Sabi nga. Dahil sa mga kwentong iyon ay mas lalong lumakas ang pakiramdam ko na meron nga akong makikita sa islang ito. Bukod sa mga struktura ay maaaring makakita kami ng mga tunnel na ginawa noon ng sinasabi nilang nagmina sa isla. Banayad ang alon at tahimik ang lawa nang kami ay pumalaot mula sa Pangpang. At habang lumalapit kami na lumalapit sa isla, ay natatanaw na namin ang ilan sa mga natitirang ruins na tila matagal nang nasira. Ayun o, may structure na o. Nakita ko na may hagdan. Diba sabi ko sa inyo eh. Ayun na, may mga pader o. May ruin dito. So merong structure talaga na nakatayo dyan dati. Mamaya Rap, si Kuya mo na. Ayun, may mga pader nga. Sabi sa inyo, may mga pader tol eh. So definitely, merong something dun sa loob ng island. Tapos mukhang meron nga ritong ayun o, mga ruins pa nito. Kung makikita nyo. Pati yun nandito. At meron pang dito, explorers. Hagdan. Paakyat dito. Tapos may pathway pa. So definitely may something talaga dito noon. Simoy ng malakas na hangin at balot na lunti ang kapaligiran ng lugar. Kaya kung may naninirahan noon dito, ay nararamdaman ko ngayon kung gaano katahimik ang paninirahan nila. Pero ang nasa isip ko ngayon ay sino nga ba ang pinaniniwalaan ng mga residenteng may-ari nito.
Taga, sa mga kwento lang dito, kay Rojas talaga ito. Yung may mga taga lugar doon, yung mga matatanda, sabi nila yung mga batong ito talaga hinakot nila dito, sinadya yan. Tapos mayroon niyang paikot na parang hams, paikot, tawag ito. Basta may bakod dati, mataas, paikot. Ay sinira na rin ng bagyo. Sa tingin niyo mga ilang palapag yung Bahay? parang bahay? Isang semi-bungalo lang po yun. Pero sementado. Mga anong year niyo naabutan yung pupo ba yun? Hindi na eh. So yung naabutan niyo, ano lang yung mga natitira na lang dito? Panay pader na lang na ganito, matataas. Siguro ano ko nung grade 5 ako nung mga edad ko. Mga ganun. So yun, explorers, dito lang merong daan papunta dun sa ibang mga structure. So sabi ni kuya na bungalow type daw tong bahay na to. Kaya ako na-curious dito dahil eto nga yung meron dito sa ano na to, sa lugar na to, na meron ng mga ruins nung nakita ko sa Google Map. At may nakapagtimbre sa akin kung ano ba talaga to. Kung makikita nyo dito, ito yung lapag. At hindi siya bato, kundi rubber siya. Rubber siya. At kung check naman natin dito, explorers, malawak pa rin tong bahay na to kahit na ganun. Malawak pa rin tong bahay na to ng panahon na yun. Naayos pa siya. At yun nga, sinasabi ni kuya na dati daw meron daw natitirang mga columns pa or mga mga poste o kaya haligi ng bahay. Kaso nung nagkaroon nga ng yun, pinag-interesan at kinuha yung mga bakal. May mga pader pa nga. So medyo may kalakihan din siya, explorers. So sa tingin ko, kwarto. Ito pa yung pader niya, explorers. So medyo may kalakihan pa rin siya. At yung nasasakupan niya is itong buong taas ng island. Ito ang mga parte ng bahay noon. Ngunit nasira na ito dahil sa tagal ng panahon at paninira ng mga mapagsamantala. Kaya naiwan na lamang ang mga ruins na siyang nagsasabi ng nakaraan nito. Ayan, may hagdan pa dito. So kung may hagdan, may pupuntahan din yan. Ayan o, kung makikita niya, hagdan yan. Hindi ko alam kung ano itsura nun ng bahay. Pero ang i-imagine ko is isang bungalow type na iisa lang ang floor. Tapos 3 hanggang 4 na mga kwarto. At sa tingin ko yung kusina is somewhere around dito. At dito sa tingin ko, ang nai-imagine ko kasi is meron siyang balcony dito. Kaya siya merong hagdan is dahil may dating matatambayan dyan or something para matignan yung Talim Island. Sa direction kasi na to, makikita yung Talim Island. Nandyan siya. So kung wala yung mga damo na yan, kita yung Talim Island mula rito kung meron mang balcony dito noon. Kasi may mga may mga poste-poste pa. Diba? Pati dito meron din. Meron din ditong poste. Pero hindi lang siya basta-bastang bungalow type na bahay. Nasa taas pa rin siya ng isla. So, sa tingin ko, kung yung sinasabi nila na kung ano man yung ginagawa dito noon, most likely, pwede yun. Pero, sa tingin ko, rest house lang talaga siya. Wala nang dapat pang sabihin kung regardless kung ano man yung ginagawa nila dito or kung nagmimina man sila dito ng ginto or sa tingin ko pa rin na rest house lang talaga to ng isang mayamang tao na ngayon sa pagkakaano ko is binibenta na tong island na to at definitely may may-ari nito ngayon pero kung ikaw ang bibili na itong island na to
kung mapapatayo mo man yung pinapangarap mong bahay dito, everything is here. At yun nga, ang problema dito is, yun nga, yung kuryente, na kailangan mo mag-generator ka, no? Yun lang yung kailangan mo talaga. So, explorers, meron dong structure din na parang fish pond data yan, or ano, imbakan. Ayun, parang square na yan. Ang hinahanap ko na lang ngayon dito, explorers, is yung sinasabi na tunnel. Yung tunnel daw na to, sa kwento, yung tunnel na to is ano, yun daw yung ginagamit noon na di umano isang tunnel kung saan nagmimina yung nakatira dito. Pero hindi ko alam kung gaano katotoo yung kwento na yan. Pero yun na, may mga nakapag-confirm sa amin na meron ng tunnel dito, pero hindi nila alam kung ano yung kwento talaga. Bagamat wala tayong naabutang mga nakatayo at maayos na mga gusali, ay sa bawat pitak, durog at nabubuo pang parte ng bahay ay may imagine ang katayuan nito noon nung ito ay buo pa. Pero dahil nakita ko na ang mga ruins, ay may isa akong gustong hanapin, at ito ay ang sinasabing tunnel ng mga residenteng nakausap natin noon, na di umano ay sinubukang pagminahan ng ginto. Para simulan ng paghahanap ko sa tunnel o butas, ay iikutin ko ang ilang parte ng isla upang makita ito. Sa pag-iikot ko, napadpad ako sa parte ng isla ng mabato, at nang wala akong makita rito ay pinasok ko ulit ang kagubatan ng isla. Sinuyod, pumasok at sumiksik ako sa kung saan-saan sa isla, ngunit kahit isang butas na tila isang tunnel ay wala akong makita. Possibly wala na yun dito, o possible na hindi siya totoo, kasi dito makikita natin kanina sa inikot natin island, puno na yan dyan ang damo. So hindi na siya possible na babaan. Puro lamang mga puno, sanga at iba't ibang parte ng dating bahay na nagkalat sa ibaba, pero walang senyales ng kahit anong indikasyon ng butas. Hanggang sa may napansin akong sa tingin ko ay isang clue. Di kaya itong part na malalim na to, parang may something sa ilalim nitong mga basura na to. May something sa ilalim mo. Parang hollow siya. May something sa ilalim, parang hollow siya, explorers. Kung mapapansin nyo dito sa may gawi dito, kung mapapansin nyo sa may gawi dito, explorers, may parang something dito sa ilalim na natatakpan nitong mga basura na to. Nakumpirma sa amin ng kasama namin bangkero na ito nga ang butas. Pero sa ating nakikita ay hindi na natin ito masisilayan dahil nakalubog na ito sa basura. Dito rin, explorers, meron ding mga naiiwan na mga natibag na pader or part ng bahay. Ayun, naiiwan yan dito. So gumuho na tong buong reprap na to. So kung makikita nyo, yung reprap na yan, yan yung pinakang suporta ng bahay. So kung may imagine nyo, explorers, parang yung bahay is nakapatong lang yan dyan sa reprap na ginawa, no? So malawak to, explorers. Itong buong island na to is yung sakop ng buong island na to is kalahati nun is yun na, yung bahay na. So sa tingin ko dito, parang alam mo yung mga garden, yun yung nai-imagine ko dito, na parang dito sa likod na to may garden, tapos may parang akyatan pa dun, di ba, na may sa pag-iikot sa lugar na ito, hindi naman ako dismayado dahil hindi ko na naabutang maayos pa ang bahay, at hindi ko nakita ang tunnel na siyang isa sa mga dahilan kung bakit ako pumunta at alamin kung ano ang kasaysayan nito. Ngunit kahit ano pa man ang mga kwento ng iba't ibang tao at kung sino man ang may-ari nito, ay malugod kong ginagalang ang kanya-kanyang paniniwala. Para sa akin ay maganda at maaliwalas ang lugar.
Ang malamig na simoy ng hangin, pati ang luntian nitong paligid ay nakakapagbigay ng preskong pakiramdam. Pero kung ano man ang tunay na kwento ng lugar na ito, ang natitirang pader na lamang nito ang makakapag-kwento.